nag-react kaagad ang Santo Papa. Parang mali yata. Mali yata tayo ng ginawang Santo Papa eh. Baka tama yung hula na yung kalaban ng Diyos diyan uupo sa yung Holy City na yan na tinatawag. Yung yung Santo Papa, Vatican yan. Yan yung sinasabing maliit na sungay na tumubo. Diba, kinain niya yung ika-6. Ay, kinain niya yung ikatlo. 3 corona ang kinain yan para lang siya mabuhay. Yung maliit na sungay na yan. Yan yung antikristong demonyo. Yan yung bubuhay sa antikristo. Kasi yan ay bulaang propeta yan eh. Yan, propeta yan ng antikristo. Yung animal na papa na yan. Papa ng impyerno. Santo Papa ng impyerno. Katolikong demonyo. Animal. Oo, demonyo yung animal na Santo Papa na yan. Kaya maniwala dyan. Yan ay yung ang sinasabi dyan na maliit na sungay, kinain niya yung 3 sungay para lang siya maging malaki. So 10 sungay yan, kinain niya yung 3 sungay para lang makausubong siya. Yan ang bulaang propeta na bubuhay sa Antikristo. Yan ang kung tawagin nila ay isang beast, halimaw. Sa Roma. Okay, patuloy tayo sa balita ng Fox News. Kawawa naman to, maganda pa naman. And that her husband is also among the more than 1,600 Iranians facing death sentences right now. So with that, we bring in Sardar Pashayi, a former Iranian national wrestling champion and former head coach of Iran's national wrestling team. His father was a dissident and a political prisoner, and Sardar says he could not go to his parents' funerals for fear that he would be arrested as well. Ayan, so itong wrestler to national champion sa Iran. Yung kanyang parents ay tinudas din ng IRGC at hindi siya makapunta sa burol. Siya din ay wanted eh. Palagay ko ito yung mga convert na Christian to. Yun lang yung kasalanan nila yung magiging Christian lang. Kasi yung mga Christian sa Iran, patago sila eh. Kasi nga nandiyan ang IRGC na extremist Islamic terrorist group. Grabe, mga extremist talaga yan. Ayaw nila na mayroong Kristiyano. Yung napanood natin na pinagbabaril sa chapel, di ba? Ng mga Christian Muslims, mga convert. Kawawa doon talaga sa loob ng simbahan, pinagbabaril ng IRGC. Mga demonyo talaga yan eh. Kung ako ibibigyan lang ng Diyos ng power na makalipad ako, tapos hindi ako matabla ng bala, ako na lang ang tatapos dyan eh. Hindi na kailangan ng missile. Kaya sana marinig ako ng Diyos mamayang gabi. Gawin ako na di ba, na archangel din. Bigyan ng invisibility, invincible, di ba? Mga kababayan. Grabe, kawawa tong wrestler na to eh. National champion pa naman. Tapos may hatol na to na bitay. Akala ko nga patay na to eh. Nakasibat pala. Pero yung kanyang parents, tinudas talaga ng IRGC. Kawawa. Okay, pakinggan nga natin. Good to see you, Martha. Good to see you too. Let's put this picture up again of this woman. And as we look at her picture and we think about this, let's remind everyone of the number of executions that have happened in the past few months in Iran, according to Human Rights Monitor. 656 executions by the Iranian regime in just the past 3 months, 341 in January. You can see the numbers as we go down the list here, and this is while Iran was offline. So the suggestion is that the real numbers are much, much higher than this. What's the impact on people who are living in Iran,
maybe wanting to Okay, see so an balikan overthrow muna of the natin yung regime ano, ha. when they see this story. Papakita natin kay Pope Leo itong numbers. Ayan, oh. Noong January lang, 341 ang binitay ng IRGC. O nasaan dyan ang Pope Leo na yan? 341 pinatay, pinaslang, execute in public ng IRGC. May imik ba ang Santo Papa? Wala. O February na naman, merong 307. Ang dami-dami niyan eh. 307. May imik ba ang Santo Papa? Wala pa rin. Bukas merong 5. May imik bang Santo Papa? Wala nga siyang imik sa 300 eh. Ilalo na sa 5 ang konti-konti lang, sabi ni Santo Papa. Konti lang yan eh. Hindi ako imik dyan, konti lang yan. Ang sabi ng Diyos, whatever you do to the least of your brother is also what you do to me. Yun ang sabi ni Jesus eh, sa kanyang parabola. Diba? Sa parables of Jesus. What you do to the least of your brother, kahit isa lang, kung anong ginawa mo na masama, parang ginawa mo na sa Diyos. Pinatay nila yung 341, January. February, 307, lahat 650 mahigit eh. Ang namatay plus bukas 5. Nasaan ang Pope Leo na yan? Diba? Isang ano yan eh, napakalaging kasalanan sa Diyos ang pumatay. Bakit ayaw pigilan ng Santo Papa? Bakit si Trump, pinigilan ni Trump yung nakaraan na 800? Napigilan ni Trump, tinakot ni Trump. Sino bang alagad ngayon ng Diyos? Si Trump o Santo Papa? Santo Papa walang ginawa eh. Tapos kapag yung mga nagutom sa Gaza, may Santo Papa ba na pumunta doon? Nagdala ng mineral water? Wala. May dala ba siyang mga burger? Wala. Di ba ang yaman-yaman ng ano eh, ng Vatican? Di ba mga simbahan dito sa Pilipinas, taon-taon yan nagpadala sa Vatican eh. Nagkita ng mga simbahan dito, mga limos. Ang yaman-yaman ng Vatican, tapos kapag may gira, hindi siya tumutulong. Bagkus kanyang tinitira si Trump. Dapat tumulong siya, magpadala siya ng tubig doon sa Iran. Mga mineral bottles, di ba? Pagkain. Ang dami-daming pera diyan sa Vatican eh. Mga limos galing ng simbahan. Saan napunta yan? Di ba? Anong binili niyo? Wala naman. Baka may mga bulsa kayo na mataba ha. Baka yung bangko niyo, baka malaki-laki ng ano ha. Ay may balita ako eh. Na mayaman daw yung mga Mayaman ng mga papa sa Roma. bishop, kardinal, lalo na Santo Papa, ang yaman-yaman daw eh. Kahit nga mga pari lang dito sa mga tinatawag na kura paruko ng mga simbahang Katoliko, ang yaman-yaman eh. Mayroong ngang kabit eh. Kaya nga. Merong SUV, merong magandang motorsiklo, merong pinagpaaral na kolehiyo na bibot. Di ba? Totoo yan. Huwag kayong magalit sa akin. Totoo yung sinabi ko. Saan napunta yung mga limos dito sa Pilipinas ng mga simbahan? Pinadala sa Vatican. Hindi nga tumutulong nga sa katulad sa mga nasalanta ng bagyo. Merong bang nagpadala na mga pari? Wala eh. Wala. Walang pakay Kaya, yung mga pari na yan. Tingnan natin sino Pero ang mas alagad mabibili ng sila Diyos. sa Si limos. Trump o itong Santo Papa. Santo Ngak-ngak Papa, na alagad ng ngak-ngak demonyo yan. Bukas meron na namang bibitayin. Wala siyang ginagawa eh. May propesiya. Bukas atin antabayanan niya. May propesiya ang Biblia na darating ang panahon. Yang Santo Papa na yan, mawawalan niya ng halaga. Kasi ang halaga lang ng Santo Papa, bubuhayin niya yung Antikristo. Pero pag nabuhay niya na yung Antikristo, pati siya, lalamunin siya ng Antikristo. Ibig sabihin, kakainin siya ng Antikristo, pati yung Papa sa Roma. Yan ang magiging pagkain ng Antikristo pag nabuhay niya. Babaling ang halimaw sa kanya at lalapain siya. Lahat ng kayamanan ng Papa lalapain ng Antikristo. Mismong Antikristo ang kakain sa kanya. Yan ang propesiya sa Papa. Ang halaga lang ng Papa na yan kasi siya ang bubuhay sa Antikristo.
Pero pag nabuhay niya na ang Antikristo, wala na siyang halaga. Kakainin na siya ng Antikristo. Pati siya, magiging pagkain ng Antikristo. Kaya lahat, dadambuhin ng Antikristo, pati yaman niya, mauubos lahat yan. Lahat ng mga pinagputahan niya, mauubos lahat yan, kalamunin ng Antikristo yan. Walang magagawa yung Papa sa Roma, kundi makikita siya ng mga tao sa mundo. Ay, di ba ito ba yung Papa sa Roma na alagad ng Antikristo na bumuhay sa Antikristo, pero siya rin ang kinain ng Antikristo. Magiging pagkain niya ng Antikristo eh. Ang Papa sa Roma. Ito na ang magic patch na Eh baka middleman si Trump dyan, baka ma-save ni Trump yung 5. Kasi na-save niya yung 800 nung nakaraang buwan eh. Na dapat i-execute nitong IRGC ng mga demonyo na to. Okay, tapusin na natin ang balita. Maybe wanting to see an overthrow of the regime when they see this story. I really appreciate you, Martha. You always give to voiceless people. The people need help, and they are in a difficult situation. The regime wants to send this message that whoever stands against this regime, this is the price they pay. Even in the middle of war, they managed to execute athletes, people, women, prisoners. Yesterday we had a news that another athlete got executed. Fortunately, today he made a phone call with his family and he said he's alive. You can imagine how much pressure these families, these people, every single of us have to Ayan, grabe face naman no. for Kahit every single busy-busy sa president. gira ang And IRGC, unfortunately, may this is the time true pa face of sila the na regime that we face. mag-execute ng mga protestors. Kayo naman dyan sa Iran, bumili kayo ng mga baril nyo. Bakit hindi kayo bumili? Diba? Mag-armas kayong lahat dyan at sugurin nyo yung mga opisina ng IRGC na yan. O kaya mag-aral kayo ng snipan nyo galing sa bintana nyo. Ang dami-daming baril dyan eh. Bumili kayo, bakit naman bato lang yung ginagamit nyo sa protesta? Dapat baril yung dala nyo lahat. Maraming baril dyan eh. Kung ganyan na pinapatay kayo dyan, ay huwag kayong magpapatay. Diba? Lumaban kayo. Kung baril lang ginamit nila, gamitan nyo ng baril din. Bakit bato lang yung ginamit nyo? Kaya hindi natatakot sa inyo ang IRGC kasi hindi kayo nag-armas. O kaya sumapi kayo sa mga Kurds, sumapi kayo sa mga rebuilding grupo dyan para magka-armas kayo, atakihin nyo yan. Mga inayupak na mga demonyo na yan. Binibite, wala namang kasalanan, nagprotesta lang, di ba mga kababayan? Sana walang magalit sa sinabi ko na Kristiyano. Siyempre ang magagalit sa akin ay IRGC. Okay, balik tayo dito sa atleta. Ito yung national champion ng wrestling na ano rin. Ano na to? Hinatulan na to ng kamatayan ng IRGC. So when you hear the White House talking about returning to the table over the next few days and reaching... So when you hear the White House talking about returning to the table over the next few days and reaching some kind of resolution, and that this regime or the people in charge now, you know, so many of them have been wiped out, obviously, but that they're maybe a little bit more able to deal with these people at the table. What would you say about that? First, Martha, I want to tell President Trump that do not give any chance to this regime. Give the chance to the people. You know this regime, this same people that they are sending you message. They try to negotiate with you. They're the same people who wanted to assassinate you, to assassinate Americans, you know, target Israeli, you know, Western citizens. We cannot trust them, and I know you know them very well. But if you make any deal with them, if you negotiate with them, all of our requests from Iranian people is please include humanitarian causes. So when they're talking about Ayun, they should not dapat isama ni build a Trump nuclear yan weapon, sa ano, it should come with they should not sa execute any pagpulong nila bukas, prisoners. di ba? Na isama yan na doon sa nuclear na ano na kondisyon ni Trump na wag mag-execute ang IRGC ng mga Iranians.
Isama na yun. Kaya ito, sinabi nga ng wrestler na bakit magipag-negotiate si Trump diyan sa IRGC na yan. At kung magkaroon nga ng peace talk, di ba? Ang mangyari diyan, yung IRGC pa rin ang mag-control sa Iran. Tama ang sabi nitong wrestler na dapat hindi magipag-negotiate si Trump bagkus ay tapusin niya talaga ang regime na yan para lalabas yung bagong yugto, bagong chapter sa buhay ng mamamayan sa Iran. At iba na yung presidente nila, hindi na yung IRGC. Kasi kung magpag-negotiate si Trump diyan, ang mangyari IRGC pa rin ang namamahala sa Iran. Walang nabago. Kaya dapat diyan, mga Iranian, ay mag-armas na kayo. Kung ganyan na IRGC pa rin ang upo, ay dapat revolusyon na talaga yan. Wala nang ibang O pwede ba, kayo na lang aalis sa Iran, iwanan nyo lahat dyan. Para IRGC na lang ang matira sa Iran, di ba? Magsialisan na lang kayo dyan. Mga peace-loving Iranians, iwanan nyo yung mga IRGC dyan. Sila na lang yung mag-aaway dyan. Mga hayop, ang mga demonyo yan Kampon pala ng mga demonyo yan. Grabe. Walang ibang naisip, palaging execution Palaging may binibitay. Dapat kapag natapos tong na to, naggera, dapat mag-revolt ang mga mamamayang Iranian. Tsaka patikimin nila yung mga IRGC na yan, yun naman ang bibitayin nila sa mga plaza. Para makatikim din, di ba? Mga kababayan, tabla-tabla na Kapag ganyan, talagang aapihin kayo kapag nagpapaapi. Kaya kailangan talaga dyan ng buong Iran ang gagawa niyan, mga kababayan, yung revolusyon na yan. Grabe. 40 years na nakatira sa takot ang mga Iranian dahil sa IRGC na yan. Kaya sana si Trump, dapat tinapos na ni Trump to mga kababayan. Wala din bayag yun si Trump. Kahit ako, nag-iisip Takot siya din ako na paano nga pala yan. Kapag magkasundo ang IRGC at si Trump, babalik na naman yung gobyerno ng IRGC. Walang bayag yun Paano si Trump. yung mga dyan? I-execute na naman nila yung mga mga protestors. Wala rin anong kwenta yung ginawa niya. Ay, naku, Diyos ko. Dapat magpadala ang Diyos ng anghel sa sanlibutan. Kapag ganyan, wala na talagang magtatanggol dito sa mga Iranian na to. Alright, Wala, hindi na yata talaga naririnig ng Diyos yung mga hinaing ng tao ngayon kasi wala na parang paranoid na rin ng Diyos sa kasamaan ng mga tao Wala nang pinadalang wala nang papadalang, parang wala na ring awa ang Diyos sa tao ngayon Kasi noon, nung kinakain ng mga higante ang tao, nung panahon ni Noah, nung nagsisipa na langin na yung mga tao, kasi kinakain na sila ng higante mauubos na yung mga tao Tsaka nagpadala ng baha ang Diyos. Kinain ng baha yung mga higante. Ngayon, ano kaya ipapadala ng Diyos para matulungan yung mga taga-Iranian? Ganun na ba kabingi ang Diyos ngayon sa hinaing ng tao? O naparanoid na ang Diyos dahil sa sobrang sama na ng tao ngayon? Parang wala na siyang parang wala na, parang manhid na. Parang wala na siyang awa. Sige, magpatayan na kayo lahat nang maubos na ang mga tao. Ganun na ba ang pakiramdam ng Diyos ngayon sa atin? Kasi, nauubos na lahat ng bubuting tao Pinapatay na ng masasamang tao Di ibig sabihin, dahil sa paglala ng kasamaan, lalamig ang pag-ibig. Yan kasi ang propesiya sa huling panahon. Dahil lahat ng mabubuting tao, pinapatay na. Di ibig sabihin yung lalala yung kasamaan ng mga tao. Wala na matitirang mabuting tao, mauubos na lahat. Puro masasama na lang ang matitira. Anong mangyayari?
Eh di sila mag-uubusan. Yung masasama na yan na matitira ng mga taga-Iranian na yan, sila mag-uubusan, sila magpapatayan. Yan ang propesiya sa masasama. 'Di ba? Kasi ibig sabihin, dahil sa paglala ng kasamaan, lalamig ang pag-ibig. Mawawala na ng pag-ibig ang mga maiiwan. Yung mga hindi pinatay, syempre yung mga mabubuting tao na pinatay na, mauubos na eh. Di ibig sabihin ang maiiwan, puro masasama na. Eh di ibig sabihin, lalaganap ang kasamaan. Doon sa mga naiwan na puro masasama, lalaganap ang kasamaan. Pag lumaganap ang kasamaan, hihina o mawawala ang pag-ibig. Kapag nawala na ang pag-ibig, kasamaan versus kasamaan na. So maglalabanan na, mag-uubusan na. Kasamaan versus kasamaan na ang mangyayari. Parehas na sila masasama, mag-uubusan na sila. Sila magtitirahan, sila mag-uubusan. Yan ang propesiya sa huling panahon. Sa huling araw. Dahil ganyan ang ginagawa nila eh. Comment sa ating comment section ang masasabi nyo dito sa bitay na mangyayari bukas. Kawawa, kahit ako blanco ang isip ko eh. Ano bang gagawin dyan? Kung ako lang si Pope Leo Santo Papa, tatawagan ko yung leader ng IRGC. At kung ako si Donald, Ang Santo Papa, yan yung maliit na sungay na umusbong. Tapos kinain niya yung 3 sungay. Yan ay isang bulaang propeta na bubuhay sa Antikristo. Pag nabuhay na ang Antikristo, mawawala ng halaga yung Papa sa Roma. Ang role na gagampanan ng Papa sa Roma, sila ang bubuhay sa Antikristo na paparating. Nasa yugto tayo o nasa panahon tayo o yugto ng panahon na kung saan ang inaabangan natin ay ang pagdating ng Antikristo. So nandun na tayo ngayon. Aabangan natin yung pagdating ng Antikristo para maihayag na ang totoong Antikristo. Kaya yung Papa sa Roma, yan ang role niya. Bubuhayin niya ang larawan, 'di ba? Sabi niya, bubuhayin na ang larawan. Tapos yung larawan, ang sabi, pagbuhay na yan, makakapagpadala na yan ng mga apoy sa langit. Uulan na ng apoy mula sa langit. Kapangyarihan niya ng Antikristo na bubuhayin niyang huwad na propeta ng Diyos. Hindi naman totoong propeta ng Diyos yung Papa eh, kundi ano yan eh, propeta ng impyerno. Yan ang bubuhay sa Antikristo. Yan ang role niya, ang buhayin ng Antikristo. Yan ang role ng Papa. Trump, isama ko na rin yun sa mga kondisyones na itigil na yung mga ganyan na execution. Alright, so magpaalam na. Maraming salamat sa lahat na nagsubaybay sa channel at sa mga bago pa lamang nakapag-subscribe. Malaking tulong ang isang subscription. Ako'y Ganun din ako mga Junakis. I-subscribe nyo rin ako. Malaking tulong din yung like and share nyo sa akin dyan sa YouTube. at magpapaalam sa lahat. Hanggang sa Sana ma-like and share nyo rin to mga Junakis ko. Si nanay to. Na lagi na tayong manalangin. Kasi ang mata ng China mukhang naniningkit sa atin. Kaya panay ang panalangin ko sa Diyos na sana maduling ang China, hindi tayo makita. No? Kasi sa panahon na to, ang tingin ng China sa Amerika mahina eh. Kaya medyo nagdadalawang naduduling-duling ang China eh. Gusto niyang kung ano ang naglalaro sa utak ng China. Ewan natin. Pero ipanalangin natin na sana naman medyo iligtas tayo o maduling ang China, hindi tayo makita. Ano? Sana Taiwan lang ang makita niya. Wag niya nang idamay ang Pilipinas kasi wala eh, isang hampas lupang patay gutom lang naman din lang ang mga Pilipino, wala naman siya mapapala eh. Kaya lang, ang mapapala niya lang sa mga Pilipino, yung likas yaman ng Pilipino. Mayaman kasi ang mga Pilipino sa likas na yaman. Yun ang habol niya sa atin. Yung likas na yaman ng ating bansa. Kaya, anong gagawin niya sa mga Pilipino? Siyempre, lilikwidahin niya para makuha niya ang bansa.
para makuha niya ang kontrol sa Pilipinas. Sana tayo naman sana ay ipag-adya ng Diyos Ama, no? Ipag-adya tayo. Kaya tayo mga Pilipino, ito yung panahon na dapat na sabay-sabay tayong nananalangin sa Diyos Ama. Maniwala tayo, buhay ang Diyos. Nakikita niya lahat ng mga nagaganap. At ipanalangin natin ang mga ang isip ng China na wag sana tayong pag-isipan ng masama. 'Di ba? Sana sabay-sabay tayong manalangin ngayon, mga Junakis ko. Sige, i-like and share nyo rin ang YouTube channel ni Nanay, ha. Sana ma-like and share nyo rin ang aking TikTok.